Si Lisa, ang itinuturing na itim na tupa ng kanyang pamilya, ay laging nasa gilid ng kanilang marangyang mundo. Ang kanyang kaliwang pisngi, na may pilat mula sa isang malagim na aksidente noong siya'y bata pa, ay tila naging simbolo ng kanyang kakulangan sa mata ng kanyang mga magulang. Ang bawat araw sa kanilang mansyon ay puno ng sigawan, galit, at malamig na katahimikan na tila yelo sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, si Lisa ay nanatiling matatag, kahit na ang kanyang kakambal na si Liza ay tila kinuha ang lahat ng liwanag at pagmamahal mula sa kanilang pamilya. Si Liza, ang kakambal ni Lisa, ay isang perpektong modelo ng kagandahan at tagumpay. Sa kanyang pagiging tanyag, siya ang reyna ng kanilang tahanan, habang si Lisa ay nagtatago sa madilim at makipot na sulok ng kanilang atik. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Lisa na maging tahimik, magtago, at umiwas sa mga mata ng kanyang ina at ama na puno ng pagkamuhi. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Dumating si Liza mula sa Paris, dala ang balitang siya'y ikakasal sa isang bilyonaryo. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti at kagandahan, may lihim siyang tinatago. Hindi siya maaaring magpakasal, kaya't sa isang desperadong hakbang, ipinilit ng kanilang pamilya na si Lisa ang pumalit sa altar. Habang nakatayo si Lisa sa harap ng salamin, suot ang marangyang damit pangkasal, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, ano kaya ang magiging reaksyon ng lalaking ito kapag nakita niya ang aking mukha? Magpapatuloy pa kaya ang kasal, o tulad ng lahat ng iba, ako'y kanyang lalaitin at iiwan? Sa kabila ng takot, tumayo si Lisa ng buong tapang, habang ang kanyang puso ay tila binabalot ng yelo. Sa araw ng kasal, ang mga bisita ay nagbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga. Ngunit sa kabila ng lahat, si Lisa ay nanatiling matatag, ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng kahinaan. Sa madilim na atik ng kanilang mansyon, si Lisa ay nakaupo, nakayakap sa kanyang mga tuhod, habang naririnig ang sigawan ng kanyang mga magulang sa ibaba. Ang kanilang galit ay parang mga kidlat na bumabagsak sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging liwanag sa kanyang buhay ay ang kusinira ng kanilang bahay, na tila naging pangalawa niyang ina. "Iya, gising ka na ba?" tanong ng kusinira, habang dahan-daang binubuksan ang pinto. Agad na tumayo si Lisa upang tulungan itong dalhin ang tray ng pagkain. "Kumain ka na, Lisa. Alam kong hindi ka na naman nila pinakain," ani ng kusinira, habang nakatingin sa kanya ng may habag. Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyong tumama sa puso ni Lisa. Totoo, madalas siyang hindi pinapakain ng kanyang ina, lalo na kapag galit ito. "Hindi niyo na po sana ako inabala, Nay. Paano po kung mahuli kayo ni Mommy? Baka po pag-alitan pa kayo," sagot ni Lisa, puno ng pag-aalala. "Wala akong pakialam, Lisa. Ang mahalaga, hindi ka magutom." "Hindi ko matitiis na makita kang ganito," sagot ng kusinira, habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Habang kumakain si Lisa, isang balita ang dumating mula sa kusinira. "Iya, uuwi na ang kakambal mo mula Paris. Siguraduhin mong hindi ka lalabas ng atik, lalo na't ayaw niyang makita ka." "Uuwi na siya? Ano kaya ang sasabihin nila Mommy at Daddy?" tanong ni Lisa, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at kaba. Sa loob ng kanyang puso, alam ni Lisa na ang pagbabalik ni Liza ay magdadala ng bagong bagyo sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, siya'y nanatiling matatag, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. "Iya, narinig ko na ikakasal na ang kakambal mo sa isang CEO. Pero may problema, hindi raw siya makakauwi dahil sa kontrata niya bilang modelo. Sana naman, hindi ka nila idamay sa kalokohan nila," sabi ng ginang habang maingat na inilalapag ang tray ng pagkain sa maliit na mesa sa tabi ni Lisa. Napatigil si Lisa sa ginagawa at napatingin sa ginang, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. "Bakit naman po ako idadamay? Ano naman ang kinalaman ko dyan?" Napabuntong hininga ang ginang at tumingin sa kanya ng may habag. "Anak, para namang hindi mo kilala ang pamilya mo. Singitim ng kilikili ng mommy mo ang budi niya. Alam kong kaya nilang gumawa ng kahit anong paraan para may salba ang reputasyon nila. Kaya mag-iingat ka, ha? Ako na ang bahala sa pagkain mo." "Salamat po, Nay," sagot ni Lisa, ngunit may lungkot sa kanyang boses. "Hindi ko maintindihan ang pamilya ko. Bakit napakasama nila sa akin? Napakabuti ko namang bata at sa totoo lang, maganda naman ako, di ba?
Ang kanyang tinig ay may bahid ng pilit na biro, ngunit malinaw ang hinanakit sa likod nito. Napangiti ng tipid ang ginang, ngunit halatang nasasaktan para kay Lisa. Anak, huwag mong hayaang sirain kanila. Alam kong malakas ka, pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Ngumiti si Lisa, pilit na pinapakita ang kanyang tapang. Nay, okay lang po ako. Strong po ako. Kaya ko to. Sige na po, bumaba na po kayo. Baka magtaka na si Mommy. Mag-iingat ka palagi, anak. Paalala ng ginang bago ito umalis, dahan-daang isinara ang pinto ng atik. Pagkaalis ng ginang, bumagsak ang mga luha ni Lisa. Ilang beses na niyang narinig ang mga salitang iyon, ngunit hindi pa rin nawawala ang kirot sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat, pilit niyang pinanghahawakan ang natitirang lakas sa kanya. Bumalik siya sa pagbabasa ng kanyang libro, ngunit hindi pa man siya nakakaabot sa ikalawang pahina, biglang bumukas ang pintuan ng atik. Napatayo siya sa gula, ang kanyang ina ang pumasok, galit na galit ang mukha. Mag-usap nga tayo, Lisa, mariing sabi nito. Mommy, bakit po? Tanong ni Lisa, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Lumabas ka dyan, kailangan ka naming makausap ng daddy mo. Bilisan mo at huwag kang babagal-bagal, utos ng kanyang ina. Walang nagawa si Lisa kundi sumunod. Habang bumababa siya papunta sa living room, ramdam niya ang malamig na tingin ng kanyang ama na tila ba sinisiyasat ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Napayuko siya, pilit na itinatago ang kanyang nararamdamang panliliit. Umupo ang kanyang ina sa tabi ng kanyang ama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Lisa, panimula ng kanyang ina. Gusto kong ikaw ang pumalit na bride sa kakambal mo hanggat hindi natatapos ang kontrata niya sa pagiging modelo. Nanlaki ang mga mata ni Lisa. Pero bakit po ako? Hindi ba ito magiging malaking problema? Paano kung malaman ng kasintahan niya na hindi ako ang kakambal ko? Pansamantala lamang ito, sagot ng kanyang ina, malamig ang tinig. Ikaw ang dadalo sa kasal, pero hindi ikaw ang magiging asawa. Ang pangalan pa rin ng kakambal mo ang ilalagay sa marriage contract. Hindi makakauwi ang kapatid mo dahil kailangan niyang tapusin ang kontrata niya. Pero Mommy, malaking gulo po ito kapag nalaman niya, giit ni Lisa, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Kaya nga hindi niya maaaring malaman, mariing sagot ng kanyang ina. At hindi niya malalaman, maiintindihan niya ito dahil mahal na mahal niya ang anak ko. Wala ka nang magagawa kundi tanggapin ito. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman pakakasalan ng ganoong lalaki. Hindi ang isang tulad mo, dagdag nito, ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa puso ni Lisa. Hindi na nakapagsalita si Lisa. Sa kabila ng kanyang tapang, ramdam niya ang bigat ng desisyon na ipinapataw sa kanya. Sa loob-loob niya, alam niyang wala siyang magagawa kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, tahimik siyang nanalangin na sana, kahit papaano, ay may magbago sa kanyang kapalaran. Wala nang nagawa si Lisa kundi ang sumang-ayon sa kagustuhan ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang sariling mga pangarap, siya ang dadalo sa kasal ng kakambal niya sa susunod na buwan. Ang bigat ng desisyon ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Natatakot siya para sa sarili, ngunit alam niyang wala siyang magagawa kundi sundin ang kanilang utos. Sa kanyang kuryosidad, hinanap ni Lisa ang larawan ng kasintahan ng kakambal niya. Nang makita niya ito, napanganga siya sa kanyang nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting lumalapit ang imahe ng lalaki sa screen ng kanyang telepono. Napakagwapo nito, animoy isang modelo sa mga glossy magazine. Ang kanyang matipunong pangangatawan ay parang inukit ng isang dalubhasang iskultor, at ang kanyang ngiti ay tila kayang magpahinto ng oras. Kaya naman pala hindi ito kayang bitawan ng pamilya nila. Idagdag pa na isa itong CEO, napakayaman, napakakisig, at tila perpekto para sa napakaganda niyang kakambal. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng awa para sa sarili, pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata at itinulog na lamang ang lungkot na nararamdaman. Umasa siya, kahit papaano, na paggising niya ay may magbabago sa kanyang buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw, at sa wakas, dumating na ang araw ng kasal. Habang nakaupo sa harap ng salamin, suot ang napakagandang gown na bumagay sa kanyang kutis, hindi mapigilan ni Lisa ang manginig. Pinagpapawisan siya kahit na malakas ang buga ng aircon sa kwartong iyon. Ang kaba at takot ay parang mga alon na paulit-ulit na binabaha ang kanyang puso.
Ang makapal na belo sa kanyang ulo ay tila nagiging kalasag, isang hadlang upang maitago ang kanyang tunay na anyo mula sa kasintahan ng kakambal niya. Nagkakaintindihan naman tayo, hindi ba, Lisa? Malamig na tanong ng kanyang ina habang inaayos ang leleyan ng kanyang gown. Huwag na huwag mong ipapakita ang mukha mo kay Ethan. Baka tumakbo siya paalis. Kapag hindi natuloy ang kasal ng kakambal mo, sa labas ka pupulutin. Walang nagawa si Lisa kundi tumango na lamang. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang mga punyal na tumatama sa kanyang puso. Hanggang sa dumating na ang oras ng kasalan. Habang naglalakad siya papunta sa altar, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ito rin ang pangarap niya, na balang araw ay may kasal sa lalaking tatanggapin siya kung sino siya. Ngunit ngayon, ang pangarap na iyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid. Napansin niyang puro mga sikat at bigating tao ang naruroon. Ang kanilang mga suot at kilos ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Mas lalo lamang siyang kinabahan nang makita ang mapapangasawa ng kanyang kakambal. Mas gwapo ito sa personal, at hindi niya maalis ang malapader ng ngiti sa labi nito. Ang presensya nito ay parang isang ilaw na sumisikat sa gitna ng madilim na gabi. Dito na siya kinain ng konsensya dahil sa panloloko ng kanyang mga magulang. "You're so beautiful, baby," ani ng lalaki sa malambing na tinig, na siyang nagdulot ng matinding kaba kay Lisa. Pinilit niyang ngumiti, kahit naramdam niya ang panginginig ng kanyang mga labi. Ngunit nang maramdaman niyang tila gusto nitong alisin ang belo niya, mabilis siyang kumilos. "Pwede bang huwag mong alisin ang belo?" "Pwede naman, hindi ba?" Mahinang tanong ni Lisa, pilit na itinatago ang kanyang takot. "Oh, sorry, baby. Dapat pala mamaya na," sa Kiss the Bride, sagot ni Ethan, na may halong biro sa kanyang tinig. Hindi mapigilan ni Ethan ang mapatitig sa babaeng nasa harapan niya. Hindi man niya makita ang mukha nito, tila may kakaiba siyang nararamdaman. Para bang ibang babae ang kaharap niya. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maitatanggi ang ganang loob niya sa babaeng ito. Ang boses nito ay tila isang awit na humahaplos sa kanyang damdamin. Nagpatuloy ang seremonya ng kasal. Marami pang sinabi ang pari bago sila tuluyang nag-isang dibdib. Ngunit hindi magawang sumagot ni Lisa dahil sa kaba. Ayon sa usapan nila ng kanyang ina, pagkatapos nilang magpirma ng marriage contract, kailangan niyang umalis sa lugar na iyon nang hindi nalalaman ng binata.